So, kamusta ang buhay nyo, MJ? Noon? Sobrang hirap kasi nakatira na kami noon sa tabi ng ilog. Yung bubong namin halos magkanda tulo-tulo. Anytime pwedeng lumambot yung lupa, pwedeng bumagsak yung bahay. Kaya nasaksi ako yung hirap ng buhay namin nun kasi nang pumapasok kami, walang baon. Tapos nangingi pa kami ng pagkain sa mga karinderya, mga tira-tirang ulam. Yung hirap kami sa buhay, namumulasi po kami dati. Anong mulasi? Nagungalik na ng mga pangbenta sa junk shop. Nung maganda na ang buhay mo, kamusta kayo ng mga kapatid mo? Sa akin kasi natatakot ako minsan maglabas ng sama ng loob sa mga kapatid ko kasi ako yung bunso. Nasanay ako kasi na parang puso ka, hindi ka pwede magsalita. Nung nag-join kasi ako ng national pageant, so ang dami ko na rin na-bash na. Pero alam mo, MJ, kanino ko patitignan ang mata mo? Parang may lungkot ka sa mata. May kulang. Oh yes, may kulang. Siguro isa na dyan yung factor yung about kung paano ko i-handle lahat. Pero pinaka-big factor dun yung loneliness. Dahil sa mga sexy photos mo sa Facebook, nagkaroon ka na ng mga indecent proposal. MJ, bibigyan kita 100,000. Sumama ka sa akin isang gabi, kailangan kitang matikman. Telma ang mega, Telma ang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Super Bahamas. Pero ilalaban natin ito alang-alang sa vlog, mga kachika, kaya naku. Isang magandang talakaya ito, kaya huwag kayong bibitiw kung sino ang ating kakausapin. Ayan na si Mark. Ito na yung kakausapin natin. Si Mark Joseph Cruz. Ayun siya. O, diba? Ang bait niya. Yung sundo niya tayo. Hello, Mark. Storbo, diba? Labang ka rin kasi talaga eh, no? Ito po ang papunta kila Mark. Nandito na tayo. Kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, eto na po ang sikat na sikat po sa Facebook. Talagang dinalaw po natin sa kabila ng bagyo talaga dito sa Maynila. Kaya nilaban ko talaga siya. Welcome to my vlog, MJ Cruz! Everyone. Lagi pong dumadaan to sa newsfeed ko. Kaya po, naisipan ko po talaga na i-vlog ko siya for today's video. Kilalanin na po natin si Mark Joseph Cruz. Panoorin po muna natin ito. Nakita nyo? Rumarampa, sumasali para sa kinabukasan. Ganon. Simulan natin ang chikahan. MJ, welcome to my vlog. Thank you po, Sir Romel, for inviting me. And talaga namang pinagandaan ko rin to kasi napapanood ko po yung mga vlog ninyo at marami kayo na-interview. So, it's a really privilege and honor for me na ma-interview nyo po. Pang-contest, di ba? Pag-sagot-sagot. Hindi, alam mo kung bakit kita ibilalag kasi nai-inspire ako sa kwento ng buhay mo. Sabi ko, itong taong to, mabuting anak. Taga saan ang Cruz? Parang nga talaga kami. Meron kaming bahay sa Cavite, pero
pero birang-bira kami pumunta doon pag bakasyon lang. Napakalapit lang naman dito. Naikabiti po. Naikabiti. Malayo rin. Ilan kayo magkakapatid, MJ? 5 po kami. Then may anak sa labas yung papa ko, yung kuya ko nga pa. Bali, 6. Pang ilang pamilya kayo? Kami yung original. Pero close naman po kami ni Kuya Eric, yung anak sa labas po. So, kamusta ang buhay nyo, MJ? Noon? Sobrang hirap kasi dati, yung bahay namin 5 po talaga. Pero gawa sa kahoy yung mga... Kasi yung panahon dati, usong-usong mga bahay na kahoy. Ito pa yung magkasama ang nanay. Lahat-lahat po kami magkakasama. So, 5 bahay, parang bukod-bukod kami noon. Pang ilan ka ba sa magkakapatid? Bunso po. Bunso kami ng kapatid ko. Magkasunod na kami ng birthday. Oras lang ang pagitan. Ikaw unang lumabas? Yes po, sa aming dalawa. Di ba unang lumabas ang bunso, di ba? Oo, tama. Dati, nakakain kami ng maayos. Kahit medyo naghihirap, pero buo kami masaya. Until the time na na-demolish yung lugar namin na Bakit yun. na-demolish ang bahay niya? Parang may bumili ng lupa na yon at kiniklaim hindi daw sa amin sa mga taga-Palasan. So, doon na rin nagsimula na magkaroon ng mild stroke yung papa ko. So, Siguro na-stress na. yung papa ko 6-footer po yun, pero nung na-stroke siya, naging 5'4" na lang siya. Nag-shrink. Nag-shrink po siya. Tapos from 5 bahay, naging 1 bahay na lang kami at nakatira na kami noon sa tabi ng ilog. Tabi siya ng warehouse ng SM. Paranaque pa rin. Sama-sama naman kami. Sobrang hirap po nun kasi yung bubong namin halos magkanda tulo-tulo. Nakatayo lang kasi kami sa ilog. So pag tuwing bumabagyo, ang hirap kasi noon kasi anytime pwedeng lumambot yung lupa, pwedeng bumagsak yung bahay. Sobrang hirap din kasi noon kasi that is the time na sobrang wala kaming makain kasi si mama na lang nag-work sa amin. Ang trabaho ng mama ko po noon is nagtitinda siya ng isda. Ang papa mo hindi na nagtatrabaho. Nasa bahay na lang ang papa mo. Opo. Tapos mahirap din kasi yung supply ng tubig noon. So yung mama ko ang nag-iigib pa ng tubig. Nagbabangka po siya para Ilang taon ka niyan? 15 to 16 po ako noon. Pero nag-aaral ka noon? Yes, high Lahat school. kayo nag-aaral? Pamangkin ko tsaka yung kambal ko. Nasa high school kami na nag-aaral noon. Kaya nasaksi ako yung hirap ng buhay namin noon kasi nung pumapasok kami walang baon. Tapos nangingi pa kami ng pagkain sa mga karinderya, mga tira-tirang ulam. Nagawa pa naming ibenta yung aso namin para lang may mapangkain kami. Walang katuwang ang nanay mo? Meron naman po yung kapatid ko noon that time is nasa Korea shop. Kumbaga dalawa lang sila ni mama na nagtutulong. Pero si mama kasi halos lahat umako nung hirap namin. To the point na siya na nag-work, siya pa naglalaba, siya pa nag-iigib ng tubig para sa ibang lugar. Tapos ikaw, anong ginagawa mo no that time? Parang gusto kong tumulong. Pero wala akong magawa kasi teenager lang ako. At the same time, nag-aaral ako. Tsaka wala pa akong idea sa mundo. Like, parang wala akong alam kung ano bang pwede kong gawin. So parang nakafocus lang ako noon that time sa pag-aaral. Ano ba tinapos mo, MJ? Aviation tourism po. Nakagraduate ka pala? Nakagraduate po. Tapos nung sinabi mo, meron kang kapatid sa labas. Apo. Paano pa nangyari yun? Nung nastroke na yung papa ko, di ba nakalipat na kami dito sa isang bahay. Doon lang namin nalaman na may kapatid pala kami sa labas. Tapos parang year 2012, bumisita siya sa amin para bisitahin si papa ko. Lalaki ba to? Oo, lalaki po. First time din sa feeling ko na nakakatawa magkaroon ng kuya na mabait din pala. Pero nung namatay na si papa nung year 2023, doon na nag-stay sa amin si kuya sa bahay. Kasi ang mama niya wala rin. Oo, parang gano'n, wala rin. Tapos yun nga po, yung nawala na si papa noon, ang nagpaaral naman po sa akin noon, yung mga teachers ko po, si Ma'am Natividad at si Ma'am Kachilian. From 2nd year up to 4th year high school. Sila Bakit po ka nila pinag-aral? kasi nung time na yun, parang pumapasok ako noon, yung bag ko plastic lang. Minsan nakachinelas lang ako, tapos wala akong gamit. Saan ka nag-aaral nun? Sa Parañaque National High School po. Ang ginagawa ko kasi nun, mechanic ako. Wala kasi kaming ulam lagi sa bahay. Tapos yung mga friends ko naman nung high school, close ko, nangihingi ako ng ulam sa kanila. Tapos siguro na-obserbahan nila ako na parang naawa siguro or natutuwa rin sa akin. Kinausap nila ako na pagtutulungan nila ako pagtapusin hanggang high school. Ang galing. Opo. Alam mo, ang swerte mo ha. At least hindi mo sila binigo. Opo. Pero that time, anong sinasabi ng nanay mo noon? Kasi pinag-aaral ka ng mga teachers mo. Hindi naman sa hindi niya ako minomotivate, pero sinasabi niya kasi parang i-assess ko daw yung hirap ng buhay namin. So kung gusto ko daw mag-aral daw ako ng college. Pero kung hindi ko daw kaya pag-aralin sarili ko, tumigil na daw ako. So nung nakagraduate ako ng high school, ang unang-una kong ginawa, nag-apply ako agad sa Greenwich. Kasi kailangan ko ng pang-enrollment para sa college. Bali yung ate ko kasi nasa Korea, ang pinag-aaral niya yung dalawa kong pamangkin. Pinag-aaral naman ng kapatid ko yung kambal kong isa. So ako, sariling sikap ako. So talagang wala para sa'yo. O kasi naiintindihan ko namin sitwasyon namin kasi parang isang kahit isang tuwa kami. No? So parang ayoko nang dumagdag. Since ayoko namang magsipag-sipag. Ito mga kachika, ngayon lang po kami nag-usap at ngayon lang kami nagkita. Nakita ko sa kwento mo ngayon na parang nagdaramdam ka sa kapatid mo. Sa kanilang lahat actually, may bigat akong nararamdaman. Alam mo kung bakit? Kasi sa kalagitnaan ng paghihirap nyo, meron ka kagad pamangkin na ikaw dapat ang natutulungan. Parang na-itchapper. So sorry to say ha, pero yun ang tingin ko kasi sa kwento mo, di ba? Yun din ba ang pakiramdam mo? Ngayon kasi okay na kami, actually lahat ng kapatid ko. Pero kung bibigyan ko man ng parang idea yung mga tao, masama yung loob ko doon sa iba kong kapatid kasi yung pinag-aaral niya yung kambal ko. Ako, hindi naman ako nagdedemand. Kasi alam ko Bakit na, kaya? Dahil siguro yun yung mas favorite niya that time. Na parang, naniniwala ka sa may favoritism? Oo, kasi di ba sa isang bahay lang kami, may kanya-kanyang kwarto. Ako po kasi, yung papa ko nandito, so dito lang ako natutulog sa tabi ng drawer. Kasi Pero sila? may kanya-kanya silang kwarto nun. Okay naman sa akin kasi parang naranasan ko nung high school, talagang halos madaling araw akong tutulog para lang sa project. Kasi gusto ko lagi, committed ako sa pag-aaral. Ayoko kasing tumigil sa pag-aaral kasi naniniwala ko na kapag nagtapos ka ng pag-aaral, malaking opportunity yung darating sa buhay mo. Anong pakiramdam nung
habang nandun kasi sa sitwasyon, ano ang pumapasok sa isip mo na yung parang mas maginhawa sila sa'yo? Iniisip ko na lang na sabi ko lahat naman kami naghihirap at hindi lang naman ako yung taong naghihirap sa mundo. So ginagawa ko na lang siya as a motivation. Sabi ko, darating din yung time na magiging proud din sila sa akin. Kasi umuwi ako mataas yung grades ko. Parang wala akong malapitan na, ito yung grade ko. Kasi nga parang wala rin lumalapit sa akin para tumulong. Kumbaga parang kinikip ko na lang siya sa sarili ko. Si mama ko kasi sobrang busy. Parang hindi ko na masyado siyang nakakausap. Kasi malayo rin loob ko sa mama ko nung dati. Kasi parang natatakot ako sa kanya. Nahihiya ako kasi sobra yung hirap niya. Parang kinikip ko na lang lahat ng bagay sa sarili ko. Ilang taong mong kinip yun? Hanggang makagraduate ako ng college. Nung college, ikaw na nagpaaral sa sarili mo? Nung college, di ba pa nagtrabaho ako sa Greenwich. So nung nakaipon ako ng pang-enroll, nag-resign ako sa Greenwich, nag-enroll na ako sa college, sa PhilSCA, nag-apply naman ako as a student assistant para tuloy-tuloy pa rin yung enrollment fee ko as libre at meron ako nakuha ang allowance. Kasi matalino ka, kaya ka napasok doon. Siguro so, kasi may passing grade din naman bago kami sa exam. Tapos nung nag-first year college ako, doon naman pumasok yung pagpa-pageant ko po sa mga barangayon. Yung maliliit na pageant. Eto na. Kung bakit ko siya napansin ng bonggang-bongga. Actually, ang personalidad mo, hindi ka mahihain eh. Bibo ka eh. Paano ka in-approach at paano mo naisip na sumali ka agad sa pageant? Kasi that time parang uso yung mga tinatawag nilang group chat, group GM, yung mga group page. Tapos meron doon nagpost sa sino gusto sumali sa pageant, may premyo ganyan. So ako ina-assess ko agad kung magkano premyo kasi sabi ko baka pwede pera agad sa akin. Tapos meron sa akin tumulong ng mga handler na mag-pageant. Tapos yung ko naranasan na parang maganda rin pala mag-pageant kasi mahihain talaga po ako dati. Pero nakaka-boost din pala siya ng confidence. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yun, all throughout na nag-college ako, nagpa-pageant ako, lagi akong nagsa-summer job. So sumunod kong summer job is yung Chowking. Tapos nung third year naman, nag-City Hall naman ako. Kumbaga parang every time na may bakasyon, lagi akong naghahanap ng trabaho para may pang-budget ako sa sunod na school year. Ang galing mo. Tama nga ang pagkakakilala ko sa'yo. Mabilidad ka. Pero ito na, punta tayo sa usaping pageant. First time mong sumali ng pageant, syempre, wala kang kilala doon. As in, strangers ka sa lahat ng mga ginagawa sa pageant. Ano ang experience mo at pakiramdam mo nung una kang sumali sa pageant? Kasi syempre, may audition pa yan. Opo, may screening. Huhubaran ka nila dyan. Bikini. Ayun. Bikini ka. Yun yung sinasabi kong hubaran yung parang papakita ka. Ready ka talaga doon? Hindi ako ready noon. Inisip ko lang kasi yung premium eh. Hindi naman sa mukhang pera. Magkano ang premium mo? Parang 5K lang yung pinaka-title noon. Pero sa pangangailangan mo, malaki na rin yun. Anong eksena nun sa audition mo? Bigatin talaga yung mga kalaban ko tsaka walang idea tsaka yung mga katawan nila. Ako kasi butot-balat pa ako noon eh. Pero kasi that time, usong-uso yung mga batang medyo bata-bata kasi. Yun, screening ka lang, interview ka tapos narampa kayo na naka-swimwear. Na-overcome ko rin yun nang tumagal yung panahon. Kasi kung ikaw first-timer ka sa mga pageant, nahihiya halos lahat mga... Pero ikaw, laban ka talaga. Oo. Agad-agad. Oo, laban. Anong unang sampa mo, nanalo ka dyan? Ang ginawang kalikasan parang year 2018 po ata. Yung parang second runner-up ata ako noon. Second runner-up ka. Pagkatapos nun, magkano na premium mo nun? Kasi yun yung usong-usa na parang hatian kayo ng handler mo, babayaran nyo muna yung costume. Tapos nakapunta sa akin nun parang 2K lang. Ang pangalawang sinalihan mo? Uso kasi dito yung mga clan-clan, familia-familia. So parang may mga pageant sila ng kanya-kanya. So yun yung mga sinasabi ko, parang maliliit na pageant pa lang po siya. Eto yung sinasabi niya ng mga sumasali talaga sa pageant. May grupo-grupo. May grupo-grupo. Kaya pag sinabi, yung grupo ng mga andun. May mga representative. So may representative. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni MJ na ito yung pinundar mo. Opo. Ang galing, di ba? Paano niya naipundar ito dahil lang sa pageant? Dahil sa pag-work ko, sa pagpapautang, sa pangungutang. Marami akong source ng ginawan para lang makapagpundar. Ay, dati nung kumikita ka, nagpapautang ka. Sa work po, sa casino. Nag-casino ka? Yes po. After ko graduate ng tourism, parang after 1 month, naghanap na ako ng work. Then nung nagkaroon na ako ng work sa Soler, bumukod na ako ng apartment sa Makati. So 2019, tuloy-tuloy yung 3 taon, nakabukod na ako. Pero umuwi ako dito every off ko. Siguro thankful lang din ako kasi wala akong bisyo. Like, hindi ako mahilig uminom, hindi ako nagyoyosi. Wala naman akong bad comments sa mga mahilig uminom. No. Kasi one problema lang dyan, pag masyado kang committed uminom or parang gusto uminom, pag meron kang kaibigan na mahilig uminom, simpleng aya lang sa'yo, pupunta ka na agad. Which is okay lang din naman yun kung gusto nyo banding. Pero kasi, mas maganda rin kasi piliin mo yung tamang kaibigan na mas mamomotivate kang kasama, hindi yung aayain ka lang uminom, pero aayain ka rin mag-grow. Alam mo kagad kung ano makukuha mo. Ang galing mo. Tapos ito ang nabili mo, itong napundar mo. Lupa na namin po ito. Lupa na talaga to? Lupa na po ni mama ko to. So, ginawa ko nun habang nag-work ako nung 3 years na yun, ipon ako ng ipon. Tapos may mga ka-workmates ako nun na parang every na nangungutang sa akin. Tapos sinutubuan ko yun. So, parang yung income ko, tubo lang tubo. Tapos, nung medyo palapit na ako mag-resign, nag-business naman po ako nun, which is yung sa local apparel ko na nga po na... Bakit ka pala nag-resign doon? Maganda naman ang kitaan mo doon sa Soler. Okay po siya sa mga beginners, like wala pang experience. Pero nung na-observe ko na 3 years na ako, casino dealer pa rin ako. Kasi malaki kasi yung standards nila bago kanila i-promote as a bisor. Matagal na proseso. Tsaka hindi ganun kalaki po yung sahod. Parang ang sinasahod ko lang that time, 21 to 22. 3 years na po ako. So parang na-observehan ko na parang hindi na siya enough sa mga expenses ko. Para mabagal ang pag-unlad mo doon, nakikita mo. Naboboard na rin ako. Gusto ko gumawa ng business. So, alam mo, ambisyoso ka.
Yun ang tawag yun, di ba? Kasi nag-a-ambition ka na mas higher ng buhay. Na which is tama naman yun kasi kailangan mo talagang pagplanuhan mo eh. Ikaw lang magpaplano sa buhay mo para may marating ka. Yun ang ginawa mo ngayon. So, ang unang-una kong buyers, yung mga ka-workmate ko. Tapos nung nakikita ko medyo dumadami yung buyers, lalo na nang gumawa na ako ng ibang online shops. Parang hindi ko na kayang pagsabayin yung work ko tsaka yung pagbebenta. Kasi that time na parang umuwi ako ng madaling araw, magpa-plancha pa ako na damit, ako lang mag-isa. Natatapos ako ng alas 3 ng hapon, tapos magpe-prepare na naman ako ng work. Tapos nung nag-resign na ako, parang mga 1 year akong hindi na nag-work, nakikita ko yung business ko, medyo lumalaki na siya. To the point na yung buong apartment ko, napupuno na ng damit. Kasi dati parang isang t-shirt lang binibenta ko, ngayon ang dami ng selections. Tapos ang pinaka-memorable ko yung plancha, ginagamit ko, plancha lang. Ang ginagawa ko yung mga ka-workmate ko, pinapapunta ko na sa apartment para tulungan ako mag-stocks, tapos binibigyan ko sila ng konting support. Dati hindi ko inisip na magkakaroon pala ako ng ganitong business. Dahil yan sa pagpupursige mo at pagpaplano mo sa buhay mo, kaya mo narating yan. Nung maganda na ang buhay mo, kamusta kayo ng mga kapatid mo? So in terms naman dito sa mga kapatid ko, kasi ang goal ko lang talaga no, na kahit hindi kami close, gusto ko makita kami ni mama na close kami, na hindi kami ilang sa isa't isa kasi si mama ko tumatanda na po. Kaya parang kinain ko yung pride ko na kahit na ako yung kailangan kumasos sa mga paglabas-labas namin, okay lang kasi gusto ko makita ni mama na buo kami as a family. Until such time na nagpapatayo na ako noon, nung utang ko sa SSS, sa pag-AB, sa BDO, sa mga kaibigan ko, para lang maituloy ko lang to kasi that time ibang bansa na po talaga ako. Mag-work na ako sa Qatar Airways pero hindi ko siya tinuloy kasi sabi ko, 5 taon na naman yun tapos iiwanan ko na naman si mama. So parang hindi ko ma-achieve yung goal ko na magkaroon siya ng sariling bahay na mag-chill lang siya. Kaya sabi ko, ika-cancel ko na lang yun. Dito na lang ako, tsaka focus na lang ako sa business ko. Siguro na-realize din ng mga kapatid ko na parang meron din pala ako may tutulong sa family namin. Natutuwa rin sila tapos doon yung time na parang nagkaroon na sila ng trust sa akin. Kasi dati parang utos-utosan lang ako, parang mababaw yung tingin sa akin. Pero nung alam kong may napatunayan ako, nakatanggap naman ako ng respeto sa kanila. Oo, at saka yung kwento na yon, na-inspire ka sa mga ginawa nila sa'yo. Kung hindi mo napagdaanan hindi ka strong katulad mo ngayon at hindi mo narating ngayon kung ang meron ka. Pakiramdam ko na ginagawa mo ito para may patunayan sa kanilang lahat. Sila naging motivation mo, di ba? Para mabilong ako sa inyo. Ito ko ngayon, no? Ngayon, nakakatulong ka sa kanila. Yes, actually, katulad ng pamangkin ko, pinag-aaral ko na ngayon, tapos binibigyan ko na rin ng sideline dito sa bahay. Sa lahat ng kapatid ko, yung ate ko pong pangalan yung pinaka-close ko po si Ate Nelly. Siya po yung pinakamahal ko kasi siya yung nagturo rin sa akin. Kasi dati yung hirap kami sa buhay, namumulasi po kami dati. Anong mulasi? Nagungalik na ng mga pangbenta sa junk shop. Kasama ko rin niya magbenta ng mga merienda sa construction worker. Kaya ngayong may mga anak na siya, ako naman tutulong sa akin na part na tutulungan ko yung mga anak niya makapagtapos ng pag-aaral. Kasi siya talaga yung nagturo sa akin na pag mahirap ka, hindi ka lalaking mahirap kung hindi ka maghihirap sa buhay mo. Kaya dapat pagsimikapan mo lahat ng hirap na dinaranas mo. Nakita niyo siya sumagot-sagot? Pang pageant na pang pageant. Nag-title holder ka na ba? Opo, ito. Ginoong parang nangyari. Itong year lang po, February 2024. Pero bago mo narating yan? Ang dami nga po. Kasi nga siguro, alam naman ng karamihan yung about sa sexual orientation ko. Nung nag-join kasi ako ng national pageant, ako yung kauna-unahang member ng LGBT or bisexual na nag-join ng male pageant. So, ang dami ko na-receive na bash nun. Pero marami rin akong na-receive na support. Tapos nung nanalo ako ng Ginoong Paranaque, parang na-break ko yung rejections, yung mga bad comments sa akin. Kasi parang nung may napatunayan ako na kahit anong klaseng tao ka or ano man yung gender ano mo, may mapapatunayan ka. For us, wala kang ginagawang masama. And then that is the time na parang ang dami palang na-inspire sa akin. May mga nagme-message sa akin time to time na na-inspire doon sila sa story ko. Kasi parang kung ano na doon pinagagawa ko, nagbebenta, nagbablog. Sobra, alam niyo po, lalo ko itong hinangaan. Alam naman natin, pag summer, nasa beach ang mga tao. Nandun po siya, nagbebenta siya. Napaka-bibo mo. Yan tawag doon eh. Hindi kapal ng mukha. Bibo yun. Kasi hindi masama yung ginagawa mo. Gusto ko rin patunayan sa kanila na kahit anong estado mo sa buhay, kahit naghirap ka na, laging may paraan para umahon sa hirap ng buhay. Di mo? Candidate na candidate sumagot, diba? Sa Quezon City, LGBT Day. Nakita ko nagkaroon siya ng booth. Tuwang-tuwa ka nung kasi first time mo nagkaroon. Yes po, pangarap ko rin yan dati. Sabi ko pag ako nagkaroon ng business, gusto ko maranasin may booth ako. Natupad naman yun kasi nga lang, umulan po kasi noon. Oo, nakita kita. Parang umiyak na ako. Nun kasi sabi ko, dream ko na yung kaso hindi siya natuloy kasi dahil solan. Pero hindi ko naman sinisisi yung weather kasi natural yan eh. Pero ganoon pa man, big lesson sa akin yun na para hindi pala sa lahat ng oras laging masaya. Yes, pero alam mo, naramdaman kita noon kasi nabasa ko yung Facebook mo na parang etong gustong-gusto ko tapos biglang umulan tapos basang-basa siya. Yung mga paninda mo nabasa na. May mga nahulog sa putika, may mga nahulog sa baka. Yan, naiyak din ako nung kasi sabi ko, pinagandaan ko to. At saka ito pa mga kachika, nagtitinda siya tapos nag-extend siya ng tulong sa iba. Ang galing-galing mo, MJ. Minsan kasi may mga nagme-message sa akin na, "Uy, Kuya MJ, baka pwede next time sama mo ako sa pagbebenta." Ako naman, as much as possible, gusto ko makakuha rin ng mga pwedeng ko matulungan. Hindi ko rin kasi kaya i-accommodate lahat. So, minsan pinipili ko rin. Priority ko kasi minsan yung mga estudyante. And alam ko yung buhay ng estudyante, lalo na yung mga masisipag pero walang mapagkuha ng income. So, pag nakikita ko masipag tong tao, lagi ko na siya sasama sa mga racket ko. So, ito po yung mga binibenta niya sa mga kaibigan natin. Baka gusto nyo. Baka naman. Andito po ang Facebook at Instagram ni MJ. Alam mo, minsan inisip ko, MJ,
MJ, dati, nung di pa kita kilala, sabi ko, gwapo to, tapos masipag. Ang galing niya, no? Tapos yung bahay niya, naayos niya, yung mama mo, kasama mo. Tuwang-tuwa ako sa'yo, tapos nagbibit-bit ka pa ng sakong bigas, dadali mo sa kapatid mo. Bakit ganun ka kabait? Nakita ko kasing hirap ng buhay namin. Noon parang sabi ko, ayoko na maranasan. Nakakapagod maging mahirap, pero mas mahirap pag wala kang plano sa buhay. Anong pinaka hindi mo makalimutan nung nasa gitna kayo ng kahirapan? Yung nangingi kami ng ulam sa karinderya, yung mga tirang ulam. Sa tita ko yun actually. Nakaschedule na yun tuwing umaga, kukunin ko yung tirang ulam nung benta niya kinabukasan. Mabait din ng tita. Yes, mabait din si tita. Ngayon kasi para sa akin na fulfilled na ako kasi parang feeling ko na-achieve ko na yung goal ko kay mama na mapatayuan ng bahay kahit simpleng bahay lang. Tapos meron na siyang allowance. Tapos lahat ng gusto niya binibigay ko kasi sabi ko nga, ang magulang deserve niya lahat ng best na bagay na pwede mong ibigay sa mundo. Hindi naman kailangang mayaman. Makita lang na magulang ang anak niyang masipag, hindi magugutom yung kasi masipag. Oo. Ano yung kwentong hindi mo pa kahit kailan nasasabi? Na katulad ko, kasi isipin nila napaka-strong ko, napaka-motivated kong tao, na akala nila lahat ng bagay na pinagdadaanan ko is easy-easy lang. Sa totoo lang nakakapagod. Ang hirap pagsabay-sabayin lahat ng bagay na gusto mong gawin, lalo na kapag ikaw lang mag-isa. Kasi ngayon medyo marami ng opportunity na tumapasok, may mga endorsement, may mga vlog, may business, may pagpapadyan. So minsan nakakapagod din pala maging masipag kasi pag masipag ka, maraming opportunity na darating. Yun yung challenge sa akin, kunyari sa bills, sa mga bayarin, sa medicines ni mama. Ang daling maglabas pero ang hirap magpundar ng pera. Pero inisip ko na lang, sabi ko kahit anong hirap yan, dapat tanggapin kasi nalagpasan nga namin yung dati, ito pa papalagpasin ko pa. Kasi minsan sa buhay, di ba, dumarating sa punto na akala ng iba, nakita naman yan si MJ. Oo. Maraming pera yan. Yung iba, akala nila ganun-ganun na lang. Oo. Na, baka naman ngayon, pag hindi mo napagbigyan, di ba nila alam na ang sama-sama din ng loob mo pag hindi mo sila napagbibigyan. Meron tayong ugaling na pag may nanghingi ng tulong, akala nila nagdadamot. Hindi nagdadamot ang tawag dun eh. Kasi alam naman natin na nag-iisa ka lang na kumikita para sa sarili mo, na kapag nawala yun at ipinamigay mo pa, paano ka? Minsan man nagkakaproblema kayo sa mga ganun magkakapatid. Kasi alam naman natin na pamilya kasama talaga yan. Kasama talaga yun. Sa akin kasi natatakot ako minsan maglabas ng sama ng loob sa mga kapatid ko kasi ako yung bunso. Nasanay ako kasi na parang puso ka, hindi ka pwede magsalita, ganyan ka lang. Pero ngayon kasi pag natututo ka sa buhay, natututo ka na rin kung paano makipag-usap sa mga kapatid mo ng practical. So minsan pag nagsasabi ako sa kanila ng ganito, sumasama ang loob nila kasi parang hindi sila sanay na ganun na ako magsalita. I always make sure naman lahat kami laging okay kasi laging nasa priority ko sa isip ko si mama. Pero never naman nangyari yun ngayon kasi very strong na kami magbabanding eh. Pero minsan MJ dapat kasi malaman din nila kung ano yung nasa loob mo eh. Kasi nanguhula din kasi sila. Kaya dapat meron talagang pag-uusap, communication. Opo, tama. Pag gusto mong sabihin ng mga bagay-bagay na hindi papabor sa kanila, sabihin mo lang din in a nice way. Ngayon, kung hindi nila maiintindihan, ang mahalaga na ilabas mo yung gusto mong sabihin, maiisip din naman nila yun na, ay, makakailangan niya talaga rin ng pera. Ganun lang naman din yun. Siyempre, lahat naman na nare-reject sa una, nagtatampo yan. Kasi na-reject nga. The word rejection, masakit talaga yun. Pero, pag lumipas ang oras at araw, may isip, kaya naman pala. Meron yun, understanding. Meron ganun. Actually, about din siya sa iba't ibang bagay. Like, kaya pag kailangan ko ng tulong. Pero pag sila pag nangihingi sa akin, like, mga simpleng request lang, very generous kasi akong tao. Pag alam kong yung tao masipag, mabait. Pero pag nakikita kong bigay ako ng bigay, pero wala akong nakikita. Tamad-tamaran ka rin. Kung tamad-tamaran, wala man lang pusa o sa bahay. Dito na nga kayo nagpapahinga, merong aircon. Yung naman, initiative na magwalis-walis man lang. Napakasimple lang nun, for Sir Romel. Pero pag gano'n naman nagsasalita ako kasi parang syempre, kailangan ko rin matuto kasi na pakita sa kanila na dapat respeto hindi nila ako kasi I respect them eh. Huwag kang magigilty doon. Tama lang yun na tinuturuan mo sila. Kasi pag hindi mo sila tinuruan, habang buhay ganun yun. Sino matatalo? Ikaw. Hindi lang take ng take, dapat give and take. Parang Kumusta yung kapatid mo? Yung kambal mo? Yung kambal ko po dito siya natutulog madalas. Yes po. Pumahiyain kasi sobra eh. Nagtatrabaho na din siya? Hindi po siya sa ngayon kasi passion niya pagbebenta ng manika. Mahilig kasi mag-collect ng manika tsaka nagbe-makeup siya, nagdo-drawing. Tsaka siya kasi nag-aalaga sa bibi kong pamangkin. Tingnan mo. Ang sayang-saya nila magkapatid. Yung bumili ng cellphone, yung kapatid mo. Tapos nagbibilang ng barya. Talagang sabi ko, ay, nakakatuwa naman daw. Sa pagsali-sali mo sa mga pageant, anong pinakamalaking premyo ang napanalunan? Yung sa Ginoong Paranaque, first time kong makatanggap ng 70,000 in cash. First ever city pageant ko na napalanunan ko. Kasi dati mga barangayan, 3K man na, tapos buong araw ka pa pagod. Ito, pagod ako, pero worth it yung pagod ko kasi nandun sila mama. Tsaka birthday po ni mama yan nangyari. Yung 70,000 na yun, sinave ko siya. Tapos yung big part ng napalanunan ko, ginawa kong investment sa business ko. Kaya naglabas ako ng mga bagong products. Ikaw rin nag-design? Opo, ako nag-design. Itong logo na to sa cellphone ko lang ginagawa. Tapos dati kasi may mga print yan, di ba? Itong ginagamit ko lang plancha lang. Doble ang kita niya, imbis na ibabayad niya, siya pa yun ang gumagawa. Kaya ngayon sa mga pamangkin ko, pag imbis na magbayad ako sa ibang tao, sa kanila ako pinapagawa ko. Kaya minsan pag
sobrang daming stocks, nag-hire ako ng ibang tao, like nagpo-post lang ako sino gustong tumulong. Pupunta sila dito para magplancha. Binibigyan ko sila ng sahod. Si MJ, kapag nagpo-post to, lagi ito nakabrief. Diyos ko. Hindi na masyado ngayon. Bakit ka laging nakabrief? Pag nagpa-pageant ka kasi, usong-uso dyan yung parang hatakan ng mga audience. Parang isa sa pinaka-best way para ma-promote mo yung sarili mo sa pageant at maboot ka nila at manood sila sa'yo. Thirst trap ang tawag nila dyan dati. Yung parang thirst trap. Kumbaga parang aakitin mo sila para makapanood sa'yo. Tapos dyan din papasok yung mga supporters mo na bibili ng ticket. Alam mo, hindi naman ako physically fit o magandang katawan. Kasi ngayon kasi very bihira na ako kasi gawa ng nag-national pageant ako. Nilimitahan ko mag-upload ng ganun kasi nga gawa na baka mamaya mabash na naman ako. Tsaka kasi nagbibenta ako ng bikini. Yung bikini nga, ang dami kong shot na magaganda, hindi ko ma-upload eh. Bikini yan, underwear, boxer, para ma-promote lang din. Kamusta naman ang kita ng apparel mo? Pag ganyan naman yung mga pageant ako, very busy ako. Hindi ko na-accommodate yung mga inquiries sa mga low-key apparel. Pero pag ito na wala naman akong gagawin, nag-live selling ako. Tapos isa pa sa ano kasi parang user ako in a good way. Like pag may mga nagme-message sa akin, tinitake yung opportunity na baka pwede ko silang mabentahan. Walang araw na hindi dumarating na hindi ako nakakabenta kahit paunti lang. Pero dapat yan talaga division of labor, MJ. Oo nga po, tama. Nung una kasi enjoy yan eh. Pero nung tumatagal na, papagod ka na. Papagod na ako. Sabi ko wala nang tigil. Sabi ko kailangan kong i-balance kasi sayang opportunity yan eh. Bawal kong tanggihan. Wala ngayon ang nanay ni MJ dito. Yun pa naman gusto ko makita kasi lagi ko siya nakita sa video. Kasama ko po si mama pala noon nung Ginong Pilipinas. Nakakatuwa naman kasi syempre iba rin ang pakiramdam nung nanonood yung nanay mo, yung proud na proud sa'yo, di ba? Siguro marami nag-aabang dito sa question nito. Dahil sa mga sexy photos mo sa Facebook, nagkaroon ka na ng mga indecent proposal. Dati, sobrang dami. Lalo na yung during the pageant ko ng Misters of Pilipinas. Paano mo hinandle ito? Kasi di ba dati, iniisip mo kasi kumita eh. Iisipin talaga ng mga tao, instant money ito eh. Magpaka-real talk tayo. Syempre minsan matutokso ka sa mga offer nila. Never kang natukso? Never kasi wala pa akong nakikitang offer na amount. Wala silang sinasabing amount usually. Pero kung meron? Depende sa... Kunyari, may nag-offer sa'yo 100,000. Hindi ko rin kasi alam kung ano yung ibig sabihin ng indecent proposal. Kunyari ikaw, MJ, bibigyan kita 100, sumama ka sa akin isang gabi, kailangan kitang matikman. Ay, eto, may mga, siguro mga 5 na or 4. Indecent proposal ba yun o hindi? Kasi parang nagpapasama lang sila manood ng sine, kumain. Escort. Escort ang tawag ba? Pero walang nangyayari sa amin. Binabayaran ka? Parang ganun lang. Pinakamalaki yung nakuha ko, sinamahan ko lang siya kumain sa MOA. 18K. Pero, ang offer ko doon, sabi ko, sir, baka pwede pong bili kayo ng low kaya para samahan ko kayo. Kahit 2,000 lang. Kasi bibigyan niya daw ako ng transpo. Tapos nung after ko bigyan, after manood, binigyan ako ng 18K. Kasi natutuwa daw siya sa akin. Yung how dedicated I am sa buhay. Kasi wala akong natatanggap na indecent proposal. Kasi pag indecent proposal, minsan ang target nila yung mga taong medyo hirap or medyo kailangan ng financial. Sa akin, hindi nila ako target kasi ang target lang nila sa akin, yung parang na-experience nila yung buhay ko na, ay grabe ka ito, dito mo pala ilalaan yung pera na yan. Tsaka alam mo kung bakit. Siyempre, pang come on lang naman yung simula yung indecent proposal. Pero kapag nakilala nyo na sa MJ, parang mawawala talaga yung iniisip mong manlamang. Oo. Hindi, kasi mabait siya. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Magpakatotoo ka lang naman, lalapit sa'yo ang swerte, di ba? Pero nagkaroon ka ng relasyon. Last 2022 pa. Anyari doon? Ayoko mag-name drop pero sikat siya sa Facebook, sa TikTok, sa lahat. Content creator din siya tapos nakilala ko siya sa online. Never ko in-expect na i-entertain niya ako. Ayun, nagkita kami, nagkakilanlan tapos nakasama ko pa siya sa apartment with my mom. Kasama ko pa si mama, yung tatlo kami doon. Parang tumutulong din siya sa akin. Until such time na parang naghanap siya ng kondo, nawala na siya, nabigla. Parang nagpaalam na siya sa akin kasi busy na daw siya ulit sa pag-edit. Sigurado kang may relasyon kayo? Mutual. Parang may label na kami that time eh. Parang napapansin ko sa kanya nung nakalipat na siya ng kondo. Sabi ko parang nagiging busy ka na, parang wala ka ng time. Anong problema? Sabi nga baka pwede akong itigil muna kasi nga kailangan niya wala daw mag-focus. Hindi kanya priority. Parang ganun. Pero nasad lang ako kasi for the 1 month na magkasama kami, wala siyang pinakitang mali. Iniyakan mo to ng bongga? Oo, kasi parang ako lang yung nag-handle na lahat. Parang ang sarap din sa feeling pag meron kang kasama. Ang ganda pala ng buhay pag may minamahal ka. Eh paano one day bumalik siya dito sa'yo? Anong gagawin? Anong ulam? May ulam ba tayo? Pero alam mo yun, kanino ko pa titignan ang mata mo? Parang may lungkot ka sa mata. May kulang. Oh yes, may kulang. Parang anytime pwede siyang umiyak. Oo. Siguro isa na dyan yung factor yung about kung paano ko i-handle lahat. Pero pinaka-big factor dun yung loneliness ba na tinatawag. Kung baga pag matutulog ka na lang, isipin mo na, naligaw ako na itong buong araw. Ano kayang... Namimino ah? Totoo. Feel you. Ako hindi naman ako nagdedemand ng relationship or partner. Pero minsan kasi yung moment na pag ikaw na lang mag-isa, may isip mo talaga na parang, ay, ako na lang wag na mag-isa. Okay. Lalo na sa mga panahon na yung minsan pagod na pagod ka, di ba? Gabi ka na umuwi. Pag gabi matutulog ka, wala ka man lang ka-night talk. Ayan na. Ayan. Sa palagay mo, bakit wala ka pang karelasyon? Ayoko magbayabang po, pero marami din nag-chat, marami nag-initiate na magkita kami, ganyan kain. Gusto ko kasi minsan namimit ko ng unintentional, like nag-meet kayo sa mall, nang hindi kayo nag-chat. Sa bagay, may kanya-kanya naman tayong yung mga weaknesses na tinatawag. Kapag tumibok ang puso, ika nga, di ba? First time mo lang siya mamit, may chemistry. Yun yung maganda. Pag sa chat, minsan
parang hindi kasi genuine, taga hindi parang authentic At saka feeling ko, mataas na yung standard mo. Hindi rin. Ang akin lang dapat, siguro dahil nga sa business ako, masipag, hindi tamad, may kusa kumilos. Parang mga personal attitude lang ang gusto ko, tsaka mga magagandang behavior. So, kasambahay ang hanap mo. Hindi. Yung mga good qualities ko yun. Siyempre si mama makikita niya. Siyempre si mama proud of very masipag na babae. So gusto ko, Gusto mo ganun din? Yes. Wala man ako issue sa appearance. Anong pa mga pangarap ni MJ? Makapag-reach pa ng iba't ibang klaseng goals. Yung mga goals na makakatulong sa akin mag-grow, matuto ng maraming bagay, at makatulong sa mga tao. November pa kasi birthday ko, so nagpaplano akong gumawa ng charity program. Nung last year, 26 years old ako, so gumawa ako ng bucket list na 26 birthday bucket list. Lahat yan nagawa ko. Tapos nag-Hong Kong ako, nag-staycation ako, nagpunta ako sa haunted house. Yun kasi para sa akin yun. Ito naman para sa ibang tao naman, which is connected din sa story ko. So yung Home for the Aged para sa mga tatanda. Yung sa school naman sa mga estudyante yung medyo nag-i-struggle mag-aral, which is doon ako babalik kung saan ako nag-high school. Tutulungan ko yung ibang bata doon. Then feeding program. Tapos yung pinakapangapat, dinim ko kasi mag-Jollibee. Birthday sa Jollibee. Yes. Anong pinakamataas na pageant ba ang gusto mong masalihan? Kasi nag-inoon na ako mataas na to national pageant na to. Yun, makapag-international. Pag nagawa ko yun, doon ako titigil sa pageant. Hindi naman posible mangyari sa'yo yan kasi nakikita ko naman yung pagpupursige mo. Marami ka pa rin kaibigan. Na dati mong kaibigan mo pa rin ngayon. Pili lang. Siguro mga wala pang 10 kaibigan ko. Okay lang yun. Oo, Hindi naman kasi sa buhay, hindi naman paramihan ng kaibigan. Meron pa nga akong naging kaibigan, like sobrang close friend ko. Low-key apparel buyer lang siya. Ang ginawa niya, na-inspire siya sa akin. Lahat ng co-teachers niya, inalokan niya na tapos umabot na ata ng 40,000 lahat ng napa-order niya. Yun kasi gusto ko, pag pumili ako ng kaibigan, gusto ko yung namomotivate ako, na-inspired ako sa kanya. So parang marami akong learnings na pwedeng kunin sa kanya. Kaya kinuha ko siyang kaibigan. Yung talagang totoo. Tsaka alam mo kung ano yung needs mo at alam mo yung kung anong gusto mo at alam mo ang pangarap mo, makukuha mo talaga yan. Alam mo, napakalalim mo, MJ. Sobrang napakalalim mo. Ipagpatuloy mo lang yan kasi nararamdaman ko, hindi lang ito, maraming pa ang matatouch mong buhay at malayo pa ang mararating mo. Ito, pagkakataon mo, anong gusto mo sabihin sa mga kapatid mo? So, sa mga kapatid ko, yan, pagpasensya nyo kung may mga oras or may mga panahon na medyo masakit ako magsalita. Pero sa totoo lang, hindi ako masakit magsalita. Minsan, the way lang ako magsalita is parang direct to the point na medyo nasasaktan kayo. Kasi siguro, nare-realize nyo na may point yung sinasabi ko. Pero don't take it seriously kasi ang isang tao, hindi naman niya magsasabi ng isang bagay kung hindi niya pinag-iisipan. So, lahat ng sinasabi ko is para rin naman sa atin kasi magkakapatid tayo, magkakaibigan. Tayo na lang meron si mama. So, gusto ko hanggat maaari, hanggang tumatagal, tayo pa rin yung magkakasama kasi yun na lang yung bagay na gusto kong may keep hanggang tumanda ako. Yung manatili ako sa inyo, manatili kayo sa akin. So, sana yun lang. Magmahalan na tayo kasi lahat naman ng bagay, masusolusyonan yan. Kapag may hindi pagkakunawaan, laging indaan sa maayos na usapan. Ay, candidate number 2. At saka kay mama pala po. So, sana mama, happy ka lagi. At alam ko naman, proud ka sa akin at happy ka rin sa mga na-accomplish ko. Sana lagi kang mag-ingat, wag kang magpapagod. Kasi yun ang isa sa mga goal ko, yung may maranasan mo pa lahat ng bagay na pwede mong maranasan sa mundo. So, I love you, mama. Candidate number 1. At syempre, imbitahan mo sila sa Facebook mo at sa apparel mo. Okay. So, yun na nga. Sa mga nanonood sa akin, sobrang salamat po sa pag-support sa aking mga content. Lalo na doon sa mga bumibili ng aking Loki apparel. So, yung Facebook page ko po is Mark Joseph Cruz. Instagram, mj.11. Yung aking TikTok shop, Loki Apparel Brand. Shopee, Loki Apparel. Lazada, Loki Apparel Brand. At yung Facebook page is yung Loki Apparel. At sa aking personal Facebook page naman, baka MJ yan. Ito yung po kay Sir Romel Chica sa pag-invite sa akin po. Tignan niyo sa MJ, ang galing magsalita, di ba? Talagang bagay na bagay siya maging salesman. Ito na siya! Ito na. Napakahusay. Alam mo, MJ, marami tayong na-touch at marami tayong may inspire sa kwento ng buhay mo. Ngayon mga kashika, ayan po si MJ. Kaya po, puntahan niyo na po ang kanyang Facebook at saka Instagram. Again, MJ, maraming salamat sa iyo. Thank you so much din po. Sana ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao mo, kapatid, anak, kaibigan, at marating mo pa sana ang pinapangarap mong pageant. Matungtungan mo pa sana yan. Good luck at maraming salamat at bumabagyo na talaga. Sobra. Thank you very much sa aking vlog. Den Mang Nega, Den Mang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ganon. Thank you po. Telma ang Mega, Telma ang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!